Anong latest mga kababayan? Ito, Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinwestiyon ang ugnayan ng Tingog Party List sa PhilHealth para sa isang programa ng gobyerno. Naku po kabayan, mantakin mo kasi tilay nangingialam ang Tingog Party List po kabayan. Kaya ito, pakinggan natin si Senator Bato de la Rosa. Mga kabayan, kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health. Gusto ko rin pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. naku po. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct Tama. LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Senator Bato de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Poe sa isang commercial para sa brand ng gamot. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Asahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Yan ay sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bubuo Yung sa gabayan. Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Sa ilalim ng programa, pwedeng mangutang sa DBP ang mga LGU para sa pagpapatayo o modernisasyon ng healthcare facility. Magbibigay naman ang PhilHealth ng operational support sa ilalim niya ng National Health Insurance Program. Tutulong naman ang Tingog Party List para hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na paunlarin ang kanilang public healthcare services. Inaasahang makatutulong ang programang ito sa pagsulong ng Universal Healthcare Act. Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Healthcare Act, at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingog, the MUA designed which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MUA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3,
shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, Ito. alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Sa taon-taon nating binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Tama. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program or HFEP. Funds for its HFEP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito. Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit, Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong Yun lang po, malinawan. kabayan. Sa isang banda, Tama, Senator Bato. nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap
ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Tama, Noong Senator nakaraang Bato. budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Yun lang. Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kanino man. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Demography patungkol sa MUA ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List, asahan po ninyo, hindi po ako mahihiyang magtanong. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator De La Rosa, Majority Leader. Naku po mga kababayan, oh. Di ba? Mantakin mo kasi kabayan, yung Tingog Party List ay... Di ba po? Kayo na lang po ang magkomento dyan sa baba kabayan. Kung tama po ba ang ginawa ng Tingog Party List? Samantala mga kababayan, pakinggan naman natin itong buwelta ni Busdada mga kababayan ukol sa pagsisinungaling di umano ni Senator Amy at pambubudol mga kabayan. Kaugnay sa akap ni Romualdez na pinaghahatian na ng House of Representatives at Senado. Naku po kabayan, mantakin mo kasi, di ba? Nung nakaraan ay bumuelta itong si Senator Amy kabayan, di ba, sa akap ni Romualdez, di ba? Na anya na alam nyo, nakakatuwa yung akap, biglang sumulpot. Wala naman sa NEP, wala sa DSWD budget, wala man lang sa wish list nila. Biglang sumulpot noong nakarang taon, matapos noon, tinatanong ng lahat, ano ba talaga ang programang iyan? Di ba po kabayan? O, si Senator Amy yung bumuelta dyan kabayan. Pero, aprobado na po kabayan. Di ba kabayan? Ato, pakinggan natin si Busdada kaugnay sa kanyang reaksyon ukol dito. Yes, good evening mga bossing. React Good lang evening din tayo Busdada. patungkol dyan sa resulta ng BICAM. Kasi alam naman natin mga bossing na joke time lang yan si Amy Marcos. So kasi diba si Amy Marcos just recently made a pronouncement na yun daw Ano Busda? ay haharangin niya. Kasi supposedly 29 billion yung akap na yun, and turned out na after Wala. yung BICAM ngayon nag-push through pa din yung akap, naghati lang yung Congress at Senate, pero mas malaki pa din yung napunta sa Congress kasi 1 billion yung napunta sa Congress and 5 billion yung napunta sa Senate. So pinaghatian lang nila mga bossing yung kita diyan sa akap na yan, at talaga namang nakakadismaya kasi Tama. in-expect natin na yan na yung bawi nitong si Amy Marcos mula diyan Yun, sa yun lang. mula sa kanyang pagiging manggagamit. In-expect natin na na yang na yung akap na yan na hindi magpo-push through, pero it turned tama. out nag-push through pa din yung akap. So lokohan portion talaga to. Ito si Amy Marcos talagang budol queen talaga ito. Nasasakay lang kayo niyan.
Pero alam naman natin na kapatid pa rin yan ni Bongbong Marcos at kasapakat pa din yan sa sindikato ng pamilya na yan. Nakakatawa lang kasi ang dami pa ring mga naniniwala, pero ako talaga even before sold na talaga kami diyan kay Amy Marcos na talagang joke time yan. BS yan, all BS lahat ng mga pinagsasabi niya. Kunyari, kalaban niya ng kapatid niya. Kunyari, against yan sa corruption. Pero sa totoo lang, parte ng corruption yan. Parte yan ng mga plot ng gobyerno na ito para itong mga Duterte mawala na sila sa kapangyarihan. Saan magagamitin yung akap na yan? Gagamitin yan na sinasabi nila na yan daw ay magagamit sa vote buying. Kasi nga naman yung mga tao, instead bigyan ng trabaho ng gobyerno, binibigyan na lang nila ng ayuda para matandaan yung mga pangalan nila, mga pangalan ng mga nagbibigay ng ayuda para tumunog sila sa eleksyon. Katulad niyan, mag-election ngayon, di ba? 2025. And yung yung budget na yan is for 2025. So gagamitin nila yan starting January. Pwede nilang gamitin yan para ipamudmud sa taong bayan, para yung taong bayan ma-hook sa ayuda, at saka yung taong bayan maalala sila, and then yung taong bayan iboto sila. Ipapamahagi kasi nila ito sa mga aso nila. Halimbawa, itong distrito na to meron silang aso dyan, o itong probinsya na to meron silang aso dyan, gusto nilang makuha yung boto ng mga tao dyan. So ang gagawin ng mga yan, ilalagay nila doon yung ilalagay nila yung pera doon, pamimigay sa mga tao, and then mananalo yung mananalo yung namigay ng pera doon. At pag manalo yung namigay ng pera doon, magiging kasapakat na nila sa lahat ng kanilang mga plano sa 2025 onwards. Naku po. Ganun lang yan yun lang ang dyan. Tsaka talagang dito mo malalaman na kunyari pa hinaharang-harang ito na Amy Marcos, kunyari ganito, kunyari ganyan. Pero ano nangyari? Wala pa rin. Hindi ba in-expose na ni Inday Sara yan sa atin ang bicameral committee na yan na kunyari yung mga senador, mapapansin nila yung mga insertions, pero kalaunan ang mangyayari naman yung kunyaring napansin nilang insertions pagdating sa bicameral committee, pagdating sa budget, wala rin, na-approve pa din. Yun na lang. pa rin, na aabuso pa din yung budget ng certain sector. 'Di ba kay Inday Sara yung budget ng Department of Education, di umano, according to her, doon sa kanyang kompleto pa siya ng papeles na nung ipinasa ng Department of Education yung kanilang budget, dinagdagan pa yun ng Congress na hindi naman nire-require o nire-request ng Department of Education. And then pagdating sa Senate, na-check ni Ehersito, sinita niya. Tapos pagdating sa bicameral sa BICAM, so yun na yung magkasama na yung Congress at yung Senate, pag-uusapan na yung mga reservations ng bawat isa patungkol doon sa budget, lumusot pa din. So dito mo talaga malalaman na pagdating talaga sa budget, mas makapangyarihan talaga ang Kongreso, na yung mga senador kunwaring humaharang-harang lang yan. Pero sa nakikita ko, ang nangyayari dyan, yung mga senador nagpapapresyo lang. Parang, hey, wait, may insertion kayo, meron kayong ganitong budget na allocated sa ganitong programa. O teka, kayo lang ang kikita dyan paano naman kami? So parang gano'n na nangyayari. Sinisita lang nila para masabi na, uy, wait, alam namin yan. And then yung nasita, ang pag-uusapan nila, paghatian na lang nating dalawa. Kung makakalusot lang, kung hindi nyo napansin, kami lang makikinabang. Pero since napansin ninyo, if you cannot beat them, join them. Ganun yung ganun yung style. So nangyayari ngayon,
Imbis na tanggalin, Oo. pa-Consuelo de Bobo from 29 billion, ginawa na lang 21 plus 5, so 26 billion. So parang nabawasan lang ng 3 billion yung original na budget ng AKAP na yon. Same goes with yung mga insertions diyan sa sa Department of Education. At sigurado ako hindi lang DepEd yun. Marami pang mga ahensya ng gobyerno na napakarami mga insertions na na yun, na thank you na yun, na talagang masasabi natin na source of corruption. Naku po. So this is the current state of our country in terms of pagpapasa ng mga budget. And siguro naman, klaro na from all of this, from what happened, klaro na siguro sa atin na itong si Amy Marcos, nagbabalat kayo lang ito. Ito si Amy Marcos ay hindi naman talaga kakampi ng mga Duterte to, hindi naman talaga anti-corruption itong senadora na ito, kundi talagang mas matimbang pa rin sa kanya yung ading niya. Mas matimbang pa rin yung dugong Marcos talaga sa kanya. Hindi na natin may aalis yun sa kanya na pasasakayin niya ang taong bayan na kunyari tumutulig siya sa mali. Pero kung makikita mo, nakikita natin sa mga resulta ng mga bagay-bagay na mga nangyayari ngayon ay mukhang walay. Mukhang wala talaga. Mukhang pinagkakaisahan lang tayo, ginigisa lang tayo sa sarili natin makikita. So ayun, AKAP naipasa na at from 29 billion naging 26 billion na lang 26 kasi billion, 21 yes. billion para sa Kongreso and then 5 billion yata yung Para sa nakuha Senado. ng Senate. So pinaghatian lang nila. So kung totoo na source of corruption at vote buying itong AKAP program na ito, itong ayuda na ibinibigay ng AKAP, ibig sabihin mga bossing, naghati sila sa sa vote buying budget. O, kung vote buying ang sinasabi nilang nagiging influence nitong nitong AKAP program na to. So Election na hanggang kasi sa muli, musda. ingat po tayo at sana talagang manaig ang katarungan dito sa ating bayan. So Yun. magising na tayo, malapit na ang 2025 elections. So magising na tayo dun sa mga taong ilalagay natin sa Tama. posisyon. Tigilan natin yung paglalagay ng mga kurakot at mga kawatan sa pamahalaan. Ciao. Manateros mga kababayan, huwag kalimutan nating suportahan po. At yun na nga po mga kababayan, no? Ayon nga sa sinasabi ni Busdada mga kababayan ay tila ba'y mas makapangyarihan pa ata yung, di ba? House of Representative kabayan. Naku po. At mga kababayan Senator Bato de la Rosa, di ba? Nakakabilib, di ba? Mukhang siya lang at si Senator Bongo ata mga kababayan yung, di ba? Yung tila sumasalungat sa kanilang desisyon kabayan. Di ba? Ikaw kabayan, ano po ang masasabi nyo dito? Di ba? Na yung Senado ay tila ba'y, naku po, wag naman sana, boss. Ayon pa kay Bustada kanina na nakipaghatian pa mga kabayan. Wag naman sana ganyan po mga ma'am sir. Diba? Mag-iingat na lang po kayo palagi mga kabayan at God bless po sa ating lahat at mahalin natin at ipaglaban natin ang ating bayan.